Jane. At hindi ko rin akalain na masusumbatan ko siya. Ako kasi yung tipo ng tao na mahiyain, tahimik at hindi lantaran kung maglabas sa sama ng loob. Ilang araw din ang lumipas, Jasmine, at hindi nagparamdam si Jane sa akin. Pero one morning, nakatanggap ako ng text message mula sa kanya. Huwag daw akong umalis ng bahay namin dahil pupunta daw siya. Napadalaw ka? Andito si tita? Wala. Pumasok sa office. Tuloy ka, anong sadya mo? Best, gusto ko sanang mag-sorry sa ginawa ko alam ko, mali. Tama ka, dapat hindi ako naniniwala sa kanila kasi di ba nga best friends tayo. Unang-una, hindi ka naman nila kilala para husgahan ka. Tapos pangalawa, ikaw yung best friend ko. Dapat ikaw yung pinaniniwalaan ko, di ba? Ayos na yun, best. Past is past. Kalimutan na natin yan, okay? Saka best, ikaw na lang natitirang totoong kaibigan ko Yung totoo, saka mapagkakatiwalaan ko. Para na nga kitang sister Ayokong mawala ka sa akin, best. I love you. Ew! Bakla ka? Kadiri ka, best. Ang corny mo. Basta, best friend forever tayo, Kahit may apo na tayo, best, Ikaw pa din ang best friend ko. Loka, ano kayang itsura natin nun? Siyempre, hugot-hugot. BFF forever. Yay! Jasmine, yan ang kwento namin ni Jane. Walang iwanan at best friends forever. Masasabi ko na mas lalo pang tumitibay ang friendship namin dahil sa mga trials na napagdaanan namin. Siguro ay test lang ito sa amin ni God para masubok kung gaano kami katatag bilang magkaibigan at masaya ako dahil nalampasan namin yun. Sa ngayon, Jasmine, ganun pa din ang ugali niya. Pero carry lang, sanay na ako Hanggang dito na lang, Jasmine, ang aking liham at sana ay marami po akong na-inspire na mga tambayers na nakikinig sa iyo ngayon. Lalo na yung mga magbe-best friends dyan. Salamat, Jasmine, sa pagkakataon na mabasa mo ang aking liham. Lubos na nagpapasalamat, Graciela. Bahagari ang aking hinabol, ilang pangarap ang nakawala. Lahat ng yaman, pati mga kaibigan na nagkukumari, di lahat pumalik. Iisa naman, may panindigan. Dahil ikaw lamang ang
kaibigan na magbe-best friend, nako, tiyak may nakarelate sa iyong kwento. Kasi nga naman, ako, I myself, nakarelate ako sa kwento mo, Graciela. Kasi I also have friends na matagal na rin kami. Actually, hindi lang 9 years kami magkaibigan. Matagal, 20 years pa kami magkaibigan, 16 years. Yan ang mga kaibigan ko ngayon. Yan ang mga pinaka-close ko sa buhay ngayon. And dumating din kami sa punto na meron kami mga away, tampuhan. Ayan, minsan nakakasumbatan kami. Diba, lagi nila sinusumbat na, ganyan ka pala, ganyan, kesyo ganito ka, ang hirap sa'yo, masyado kang dominante, ang hirap sa'yo, gusto mo lagi ko nasusunod, ganyan, ganyan, ganyan. Diba, tapos sasabihin na lang nila bigla na ayoko na, hindi ko na matiis ang ugali mo, ganyan-ganyan. May mga ganyan kaming drama sa buhay, And sa totoo lang, Maring Graciela, Maring Ella, na-inspire ako sa sulat mo. And marami akong learning na napulot. At sa totoo, nahiya nga ako sa friendship ninyo. Diba? Hindi tulad ng mga ito, kasi sabi ko sa inyo, mga naging kaibigan ko for 16, 20 years of my life. Nakuha naming magwatak-watak dahil sa mga ganong bagay. And kayo, pinatunayan nyo lang ni Jane na ang totoong magkaibigan, hindi nag-iiwanan yan sa ere. Ang totoong magkaibigan, tinatanggap lahat ng imperfections ng bawat isa. Diba? Kung masama ang ugali ng isa, tatanggapin. Kung ang isa ay ugali talaga niya, plastic, tatanggapin pa rin. At yung pagtanggap niyang yun sa kaibigan niya, hindi yun bagay na isinusumbat. Diba? Diyan ako hanga sa'yo, kumaring Ella, na kahit na extremes ang inyong personality, ang inyong karakter, ang attitude, kahit magkaiba, still, tinanggap mo siya ng buong puso mo. Diba? Tinanggap mo siya na hindi ka nanunumbat na kesyo, ang daming effort na binigay mo sa friendship ninyo para lang mag-workout, na tinitiis mo lang yung ugali niya. Diba? And I think, ilan sa mga kaibigan, mga magkakaibigan yun, yan ang dahilan kung bakit sila nagkakaroon ng samaan ng loob. Yung samaan ng loob nila, umaabot ng ilang taon, ba yung iba nga hindi na naibabalik. It's because nanunumbat sila ng mga binibigay nila. Diba? Not only financially, pero yung binibigay nilang effort para doon sa kaibigan nila. And I think, isang bagay yun na dapat hindi ginagawa ng magkaibigan, diba? Yung nanunumbat ka, diba? Kapag may problema agad, sabihin, pag-usapan agad-agad. Diba? Huwag kayong magsabi sa kaibigan ninyo na yung tungkol sa mga masasamang ugali niya. Diba? Huwag kayong matakot na sabihin sa kaibigan niyo kung ba't nagagalit kayo sa kanya. Dahil ako naniniwala akong mga tabayan sa ang totoong kaibigan, hindi yung mga magagandang bagay lang ang kayang sabihin doon sa kaibigan nila. Even the worst things pwede nyo sabihin sa kaibigan ninyo, at kung totoong kaibigan ka, matatanggap mo yun in a positive way. Kaya naman Ella at Jane, hanga ako sa pagkakaibigan yung dalawa. And I hope sa lahat ng mga tabayas natin na may mga special friends, sana tumagal din ang friendship ninyo na katulad ni Ella. At sa mga kaibigan ko naman na mga itinapon ko na, yung kasi lang ko 16-20 years kong kaibigan, dyan na lang po kayo. Tama na kayo sa mga basurahan. Taas lang, peace be with you guys. Naintindihan ko kayo, Ayan, masaya tayo sa mga kanya-kanya nating buhay. At dahil kaibigan ko kayo, I wish you luck. Charot. Ayan, kaya mga tambayers, maraming salamat po sa pagsama sa akin ngayong araw ng Tuesday sa 2 oras na talaga namang inantabayanan ninyo ang mga storya sa Dear Hasmin. So, until tomorrow, araw ng Wednesday, magkita-kita, magkarindigan tayo.